ang nakagigimbal na katotohanan sa likod ng Leviathan at Behemoth. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga nilalang na parang galing sa fantasy movie? Isang dambuhalang hayop sa dagat na tila bumubuga ng apoy? O isang napakalaking nilalang na may buntot na parang puno at buto na parang bakal? Pero alam mo ba na makikita mismo ang mga nilalang na ito sa Biblia? Isa nga bang katang-isip ang mga ito? O baka totoong mga nilalang na minsang nabuhay sa mundo? Ngayong araw, sisilipin natin ang misteryong ito, ang katotohanan sa likod ng Leviathan at Behemoth. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang katotohanan sa likod ng Leviathan at Behemoth. Kung ikaw ay pamilyar sa lumang tipan, ay marahil narinig mo na ang kwento ni Job, isang matuwid na lalaki na dumaan sa matinding pagdurusa. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, sumagot ang Diyos. Pero hindi sa paraang inaasahan ng marami. Sa halip na magpaliwanag tungkol sa pag-ibig o katarungan, ipinakita ng Diyos ang dalawang kakaibang nilalang, ang Behemoth at ang Leviathan. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta mga simbolo, inilarawan sila ng Diyos na may mga buto na parang tanso, buntot na parang sedro at hiningang parang apoy. Sa aklat ni Job, tingnan mo ang hayop na Behemoth, nilalang ko rin siya katulad mo. Kumakain ito ng damo na tulad ng baka, pero napakalakas nito at napakatibay ng katawan. Ang buntot niya ay tuwid na parang kahoy ng sedro at ang mga hitay matipuno. Ang mga buto nito ay kasintibay ng tubong tanso o bakal. Maraming scholars ang nagsasabing baka ito ay elepante o hipopotamo. Ngunit may problema. Wala sa mga hayop na ito ang may buntot na kasing laki ng cedar tree. Ang buntot ng hipopotamo ay maikli, gayon din sa elepante. Ipinapahiwatig ng mga detalyeng ito na ang Behemoth ay hindi pangkaraniwang hayop. Ang kanyang buto ay tulad ng bakal at ang lakas niya ay halos di mailarawan. May ilang creationist naman ang naniniwalang ang Behemoth ay isang uri ng sauropod dinosaur katulad ng Brachiosaurus na nabuhay sa panahong pre-flood. Sa ika-41 kabanata naman ay mas matindi. Isang nilalang sa dagat na may baluting hindi mapasok ng kahit anong sandata at tila bumubuga ng apoy. Ito ay patunay, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng mga nilikhang kahanga-hanga na maaaring wala na sa ngayon. Hindi aksidente na nabanggit ang dalawang nilalang na to. May dahilan kung bakit sila bahagi ng kwento. Ang ilan ay nagsasabing si Leviathan ay isang allegory para sa kaguluhan, kasamaan o makapangyarihang kaaway ng Diyos. Sa aklat ng mga awit, iyong pinagputol-putol ang mga ulo ng Leviathan, ibinigay mo siya na pagkain sa bayan na tumatahan sa ilang. Sa Isaias naman, sa araw na yaon ay parurusahan ng Panginoon ng kaniyang matigas at malaki at matibay na tabak ang Leviathan na maliksing ahas at ang Leviathan na lumilikaw na ahas at kaniyang papatayin ang buwaya na nasa dagat. Ang detalyadong pisikal na paglalarawan kay Leviathan at Behemoth ay nagbibigay ng posibilidad na sila'y aktwal na mga nilalang, mga hayop na naging bahagi ng sinaunang mundo, ngunit kalaunan ay nawala. Dagdag pa sa mga alamat ng iba't ibang kultura, may mga kwento tungkol sa dambuhalang mga hayop, dragon sa China, sea serpents sa Norse mythology at thunderbirds sa mga katutubong Amerikano. May mga himig ng pagkakatulad, posibleng mga alaala ito ng totoong hayop na naipasa mula henerasyon sa henerasyon. Narito ang isang nakakaintrigang posibilidad kung si Behemoth ay isang sauropod at si Leviathan ay isang uri ng mosasaur o sea dragon. Posible bang sila ay mga dinosaur o marine reptiles na nakasama ng tao sa pre-flood era? Ayon sa pananaw ng mga young earth creationists, hindi imposible ito. Sa kanilang paniniwala, sabay na nilikha ang tao at hayop
at ang mga dinosaur ay nabuhay kasama ng tao bago ang Great Flood. Sa kontekstong ito, ang paglalarawan sa Aklat ni Hiob ay tila isang tala ng tunay na obserbasyon, hindi tulalang, kundi historya ng sinaunang mundo. Ang Aklat ni Hiob ay hindi kwentong pampatulog. Ito ay patutuo ng kanyang kapangyarihan. Dahil kung simbolo lang sila, bakit ganito ang detalyeng binigay ng Diyos? Baka nga sila'y tunay. Mga nilalang bago pa ang baha, mga higanting hayop na ngayoy alaala na lang. Kaya tanungin mo, baka ba totoo talaga sila? Mga hayop na kasing laki ng dinosaur, mga nilikha sa isang mundong binura ng baha. Sa panahon bago ang baha, iba ang mundo. Mas malawak, mas lunti ang kalikasan, at mas malalaking nilalang. Ang behemoth, posibleng isang brachiosaurus, si Leviathan, baka isang sea dragon na naging alamat sa iba't ibang kultura. Malamang natatawanan ito ng siyensya. Pero ang tanong, alam ba nila ang lahat? Ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang napakaraming hayop at hindi lahat ay nakaligtas. Baka ang behemoth at Leviathan ay mga saksi, mga nilalang na nauna sa atin at ngayon ay bahagi na lang ng kasaysayan. Ngayon isipin mo ito. Kung totoo sila, gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos? At ano ang lugar natin sa kanyang nilikha? Bakit nga ba ito ang pinili ng Diyos na ipakita kay Job? Sa oras ng kanyang paghihirap, hindi sinabi ng Diyos, ito ang dahilan ng iyong pagdurusa. Ang ipinakita niya, ang nilikha niyang makapangyarihan. Isang matinding paalala. Ang behemoth at Leviathan ay larawan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang kontrolin ng tao, pero sa kamay ng Diyos, sila'y kayang supilin. Ang behemoth ay pwedeng dumurog. Ang Leviathan ay pwedeng bumuga ng apoy. Pero pareho silang umaasa sa Diyos para mabuhay. Mensahe ito kay Job at sa ating lahat. Hindi tayo ang may kontrol. Nakasalalay tayo sa Panginoon. Kaya ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Ang Leviathan at behemoth ba ay simbolo lang o tunay na nilalang na bahagi ng kamanghamanghang nilikha ng Diyos? Ang buntot na parang sedro, ang hiningang bumubuga ng apoy, hindi ito katang-isip. Ito ay paalala kung gaano kadakila ang Diyos. At ngayon kapatid, nasa sayo ang sagot. Simbolo lang ba ang mga ito? O mga nilalang na minsang gumalaw sa mundo bilang patunay sa kapangyarihan ng may likha? Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.